Kung ibabasted mo ako, sasabihin ko sa mga kakilala. Fatima, will you be my girlfriend? Saan talamak ang benta ng droga? Pasok nyo! Sandino, mga para! Dibat na tayo! First area! First area! Let me go! Peke yung titulong binigay mo sa akin. Bitawan mo ako! Sa video na yan, si Tanggol na ang patatakusin mo! Sa mga kagustuhan namin, hindi ka kapag naging mayor ako. Susunod ang lahat ng mga tao sa akin para magpaganda na siya. Matatanggap niya ang pamilya natin. Pati kasi Tanggol, papapakinabangan mo ako! Marami ang alam sa kanila! You'll do anything else. Anong tumakbo kung ganyan ka? Makapagsalita kayo parang wala kayong ginagawang masama. Mas palala yung makakapunti mo dito. Sino ba ang papatayin ko? May tao mo pagkalabas ng presinto. Tingnan yan! Patay ka yan din ako ko! Just do it already! Patayin mo si Tanggol! Dahil sa kumalat na video, nagalit si Olivia. Hindi niya matanggap kung bakit bigla na lang nagdesisyon si Tanggol at ang grupo nito na siya na ang magiging mayor. Halatang hindi niya alam ang nangyari at hindi siya kinonsulta. Sumagot si Ramon, diretsahan. Sinabi niya kay Olivia na kung hindi siya sang-ayon sa kagustuhan ng grupo na si Tanggol ang tumakbo bilang mayor, hindi na nila ito kailangan. Maaari raw siyang umalis. Kinausap ni Tanggol si Ramon. Sinabi niya na kapag siya ang naging mayor, sisiguraduhin niyang lahat ng tao ay igagalang at susundin ang batas. Lahat ay pare-pareho at walang dapat inaapakan para gumanda ang kalagayan ng bayan. Samantala, inabangan ni Miguelito si David. Nahuli niya ito at diretsahang sinabi na peke ang titulo na ibinigay sa kanya. Pinahuli niya agad si David at binugbog dahil sa panluloko. Agad namang nagdahilan si David. Sinabi niya kay Miguelito na kapatid niya si Tanggol. Ipinangako niya na marami siyang pwedeng maitulong, lalo na sa impormasyon laban kay Tanggol na maaaring pakinabangan ni Miguelito. Sa kabilang dako, nasa police station si Tanggol at Miguelito. Galit na galit si Miguelito kay David. Ipinipilit niya na si Tanggol ang umatake sa kanya. Sinungaling daw si Tanggol at dapat dumating si Mayor Roberto at nagsalita. Anya, kung ganyan daw ang asal ni Tanggol, hindi ito karapat-dapat tumakbo bilang mayor. Sumagot si Tanggol, huwag daw magmalinis si Mayor Roberto. Sa kalagitnaan ng tensyon, banta ni Miguelito. Mas malala pa raw ang mararanasan ni Tanggol. Pagpasok ni Tanggol sa selda, agad siyang binugbog ng mga preso. Wala siyang nagawa. Inutusan ni Miguelito si David na abangan at patayin ang isa sa mga preso. Hindi alam ni David na ang ipapapatay sa kanya ay si Tanggol mismo. Dumating si Don Julio. Galit na galit siya nang makita si Tanggol na duguan. Agad niyang ipinakawala si Tanggol at tinulungan itong makalabas ng kulungan. Nakaabang sina Roda sa labas at nang makita nilang palabas na si Tanggol, natuwa sila. Ngunit sa di kalayuan, nakaabang na rin si David. Nakita niyang si Tanggol pala ang target niyang barilin. Nagulat siya at hindi niya magawang hilahin ang gatilyo. Unti-unting lumilinaw ang mga intensyon at tunay na kulay ng bawat karakter habang papalapit ang eleksyon sa Quiapo. Si Tanggol, sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok, mula sa pagkakakulong hanggang sa muntikang pagpatay, ay patuloy na pinapatunayan ang kanyang malasakit sa bayan at kakayahang mamuno. Sa kabilang banda, lumalalim din ang galit at inggit ni na Olivia at Miguelito na handang manipulahin maging ang sariling mga kaalyado para manatili sa kapangyarihan. Ang banggaan ng prinsipyo at ambisyon ay tila hindi na maiiwasan. Sa dulo, ang tanong ay hindi lang kung sino ang mananalo, kundi kung sino ang tunay na karapat-dapat pagkatiwalaan ng mga mamamayan ng Quiapo. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell, ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.